Dear Dr. Love, greetings and peace mula po rito sa Dubai, United Arab Emirates. Ako po si Ron, 40 anyos, isa po akong high school teacher dito sa Dubai for almost 5 years na rin. Wala naman po akong problemang idudulog sa inyo, sa totoo lamang, nabawasan nga po ako ng problema at nawala ng mabigat na dinadala sa puso ko. Pangatlo ko sa 4 na magkakapatid, isang office clerk ang nanay ko noon, pero nag-resign sa trabaho mula nang magtrabaho sa Saudi si tatay. 10 years old pa lamang po ako noong mga panahong yun. Okay naman ang naging takbo ng buhay namin noon hanggang sa hindi na nagparamdam sa amin si tatay. Mag-isa kaming itinaguyod at iginapang ni nanay sa tulong na rin ng mga tita at tito ko. Kalaunan, nalaman naming may iba ng karelasyon si tatay sa Saudi at bumuo sila ng sariling pamilya. Napakasakit para sa amin ito, pero wala na po kaming nagawa. Kinalimutan na lamang namin siya hanggang sa nasanay na kaming wala ng tatay sa aming pamilya. Gayunpaman, tila may kulang sa puso at pagkatao namin. A few days ago, I celebrated my 40th birthday. Isa sa mga wish ko ay mag-reconnect sa tatay ko at makita at mayakap siyang muli. Ayoko nang isipin ang past mistakes o anumang sama ng loob. And fortunately, natupad ang wish kong ito. Lumipad po ako patungong Riyadh, Saudi Arabia, at doon kami nagkita ni tatay. Sinalubong naman niya ako sa airport, yakap at saya at tears of joy po ang nangyari sa amin. Nawala ang kinikimkim na sakit, nawala po ang sama ng loob at napunan ang kulang sa puso ko. Masayang-masaya po ang nanay at ang mga kapatid ko sa nangyari at nag-video call po kaming lahat para kaming nabuong muli. Puro saya at kamustahan ang naganap. Wala pong pagsidlan ng saya ang puso namin. Isinaisang tabi na namin ang nakaraan at kinalimutan na po ito. Ganun pala yun, Dr. Love. I know it took a long time, pero ang gaang sa feeling na nagpatawad ka sa taong mahal mo sa kabila ng matinding sakit na ipinadama sa noon. At kahit na hindi kami mabubuo as one family katulad ng dati, masaya na ako dahil nag-reconnect kami at tuloy-tuloy na ang koneksyon at communication namin. Sana sa mga katulad kong dumadaan sa ganitong sitwasyon, matuto rin silang magpatawad. Magaan po ito sa pakiramdam at mayroon pang pagkakataong pwedeng mabawi ang mga panahong nasayang noon. Hanggang dito na lamang po, Dr. Love. Sana'y naging inspirasyon po ang kwento ko sa mga tagapakinig ng inyong programa. Salamat po ng marami at wish ko po sa inyo ang mabuting kalusugan at mahabang buhay. God bless. Gumagalang, Ron ng Dubai, United Arab Emirates. Maraming salamat sa iyo, Ron, at salamat sa pagbabahagi mo sa ating programa ng iyong kasaysayan ng buhay. May mga mag-asawa na dahilan sa pagkakamali ay nagkakahiwalay. May mga mag-asawa na nagkamali ang isa pero natutuhang patawarin at limutin ang isang masakit na karanasan dulot ng ginawa ng kanyang esposo.
Hindi lahat ng relasyon ng mag-asawa ay perpekto at walang perpektong pagsasama ng mag-asawa. Lahat ng mag-asawa ay may mga differences. Tandaan natin, ang dalawang nagmahalan at nagpakasal ay dalawang magkaibang tao. May dalawang pananaw sa buhay, may dalawang kaisipan at hindi maaaring magkapareho sa lahat ng pagkakataon. Tunay na masakit at hindi inaasahan na sana ay hindi na nagkahiwalay ang iyong mga magulang. Subalit, hindi natin masisi ang isa't isa. Maaaring ang tatay mo'y dumaan sa isang pagsubok at ito ang kanyang kahinaan. At ngayon ay mayroon na siyang ibang pamilya. Bagay na natanggap na rin ng iyong ina at ng inyong mga kapatid. Dito makikita natin ang lukso ng dugo. Ang tawag natin dito, lukso ng dugo. At ito ang isang bagay na binibigyang daan natin at binibigyang diin sa anumang relasyon, ang kahalagahan ng pagpapatawad. Maaaring hindi na muling mabalik sa dati ang inyong relasyon bilang isang pamilya, subalit nakatutuwa na dahilan sa pagpapatawad ninyo at paglimot sa nakaraan ay muling nabalik ang ligaya ng inyong pagsasamahan bilang isang pamilya. This is the true essence of forgiveness. Ang isang pagpapatawad, ang isang tunay na pagpapatawad ay lumilimot sa kirot, lumilimot sa nagdaan, lumilimot sa isang hindi magandang experience at tumitingin sa isang malayong pananaw upang muling maibalik ang isang mainit na pagmamahal sa isa't isa. Pagpapatawad ng pag-ibig, pagpapatawad tanda ng pagmamahal ng Diyos sa atin na anumang kasalanan at gaano man kabigat na kasalanan ay nakahandang limutin ng Diyos kung ang bawat isa ay aako sa kanyang kahinaan. Congratulations to you, Ron, at sa iyong mga kapatid, higit sa lahat sa iyong ina, na nakuhang magpatawad sa isang ama na minsan ay nagkasala. Subalit, hindi na maikakaila at hindi mababayaran ang kaligayahang dulot ng pagpapatawad sa inyong pamilya. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.